Hallelujah. Ako'y pastol na butin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala ni na rin. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping, inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kaniyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tampok po sa ating ebanghelyo ngayon sa araw na ito, ang pagkamangha ng mga tao nang makita nila si Jesus Nazareno gumagawa ng mga himala at kababalaghan. Isa na dito sa nabanggit sa ebanghelyo kung paano kumilos si Jesus upang ang pipi ay makapagsalita. Subalit pagmasdan ninyo, ang pagkamangha, hindi lahat humahantong sa pananampalataya. Sa ating ebanghelyo, sa halip makita ng tao ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas at nagpapagaling, nakita nila kay Jesus ang kapangyarihan ng mga demonyo. Para sa kanila, ang pagpapagaling at himala ni Jesus ay gawa ng diablo at hindi ng Diyos. Marami sa kanila ang hindi nakakaunawa na si Jesus Nazareno ay tunay ngang Panginoon at tagapagligtas.
Kaya nga po ating maitatanong, paano nasabi ng mga taong iyon na si Jesus Nazareno ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kasamaan? At ang sagot, simple lang, dahil sa inggit at katigasan ng kanilang mga puso. Di po ba't ganito din ang ebanghelyo natin noong linggo? Dahil ang mga taga-Nazaret, mga kababayan mismo ni Jesus Nazareno, matigas ang puso at ulo. Hindi sumampalataya kay Jesus. Kaya mismong sa Nazaret, walang ginawang mga himala at kababalaghan si Jesus sapagkat mismong kababayan niya, walang pananampalataya sa kanya. Mismong kababayan niya na iinggit sa mga bagay na kaya niyang magawa. Mismong kababayan ni Jesus Nazareno, kinihila siya pababa. Kaya nga totoong totoo sa lahat ng mga tukso at problema sa mundong ito, madali tayong malito kung ano talaga ang mahalaga. Napakaraming ingay na bumabagabag sa ating mundo sa kasalukuyan. Napakaraming digmaan, hingalo at mga paghihirap. Napakaraming sari-saring desisyon ang ating kinaharap. Maraming bagay ang maaaring magdala sa atin kung saan susubukin kung ano ang ating tunay na pinaniniwalaan at pinaninindigan. Alam po ninyo, ang lahat ng mga panggugulo sa ating puso at kalooban, nagmula ito sa puwersa ng kasamaan at nais ng demonyo na mawala tayo sa ating atensyon o tinatawag na focus sa Diyos. Kapag nawala tayo sa focus, diyan tayo nagsisimulang mamuna, mainggit at mag-isip ng masama laban sa kapwa, gaya na lang ng mga nangyari sa mga taong bayan nang hindi nila pinaniwalaan ang kapangyarihang hatid ni Jesus Nazareno. Diyan din magsisimulang maging mapanghusga tayo sa ating kapwa. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, isang mabisang panlaban po sa puwersa ng kasamaan ay ang ating debosyon. Ang ating debosyon sa banal na Eucharistia, ang ating debosyon sa Santo Rosario, at higit sa lahat, ang ating debosyon sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Sa pamamagitan ng mga debosyon na ito, mas lalong lumalalim ang ating pakikipag-ugnayan at pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga debosyon, tinuturuan tayo nitong mas kumapit at umasa sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating debosyon, pinalalakas at pinatitibay tayo sa ating pag-asa at pananalig. Sa pamamagitan ng debosyon, mas higit nating nakikilala si Kristo bilang tunay nating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.